ilaw sa gitna ng kadiliman ng korupsyon, kasunduan at pagkakahati. 1/3/1921. At ito ang hatol, dumating sa sanlibutan ng ilaw, ngunit mas inibig ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw dahil masasama ang kanilang mga gawa. Ang sino mang gumagawa ng mga masama ay namumuhi sa ilaw at hindi siya lumalapit sa ilaw upang hindi malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang sino mang nagsasagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw nang sa gayon ay mahayag na ang ginagawa niya ay naayon sa Diyos. Ang mga talatang ito mula sa Ebanghelyo ni Juan ay umaalingaw-ngaw ng malakas sa kasalukuyang kalagayan ng bansa, kung saan ang kadiliman ng korupsyon, mapangabusong kasunduan at paghahati ng mamamayan ay sumasakal sa pangarap ng isang makatarungan at nagkakaisang Pilipinas. Sa mga dingding ng mga gusali ng gobyerno at mga kampo ng politika, makikita ang mga korap na lider na pumipili ng kadiliman sa halip na ilaw. Hindi lamang nila inaatraso ang bayan sa pamamagitan ng pagnanakaw ng pondong para sa mga paaralan, ospital at kalsada, kundi pati na rin sila nakikibahagi sa mga alyansa na labag sa interes ng mga mamamayan. Ang ilan ay nagbubuklod-buklod sa mga puwersang handang saktan ng kapwa Pilipino, habang ang iba naman ay tahimik na tumatanggap ng mga pakinabang, habang ang China ay patuloy na nagbubuli sa ating Ekonomikong Exclusion Zone, EEZ, sa karagatang kanlurang Pilipinas. Sa halip na ipaglaban ang soberanya ng bansa at ang karapatan ng mga mangingisda na makapangisda sa sariling dagat, pinipili nila na itago ang katotohanan sa ilalim ng mga kasunduang pinagkakaabalahan lamang ang kanilang sariling bulsa at kapangyarihan. Yung ganitong gawa ay hindi lamang nagdudulot ng kahirapan, kundi pati na rin pinagwawasak ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Gumagamit sila ng mga kasinungalingan at pagpapakalat ng maling impormasyon para hatiin ang bayan. Pinaghahati-hati ang mga mamamayan ayon sa kulay ng politika, relihiyon o rehiyon. Ang mga taong naniniwala sa katotohanan at nangangarap ng katarungan ay binabatikos, binabaliwala o kahit na binabanta, habang ang mga nasa kadiliman ay patuloy na nagkukubli upang hindi malantad ang kanilang mga kasamaan. Ngunit sa gitna ng ganitong kadiliman, may liwanag pa ring sumisiklab. May mga lider na tumatayo ng matapang para sa katotohanan, handang ilantad ang mga korupsyon at ipaglaban ang soberanya ng bansa. May mga mamamayan na nagkakaisa sa kabila ng mga pagkakaiba, nagtutulungan para tugunan ang mga pangangailangan ng kapwa, at nangangampanya para sa isang gobyerno na nagsisilbi sa bayan, hindi sa sarili. Sila ang mga lumalapit sa ilaw, mga taong handang ipakita ang kanilang mga gawa dahil ito ay naaayon sa mga prinsipyo ng katarungan at pag-ibig sa bayan. Ang hatol na ipinarating ni Jesus ay isang paalala. Hindi man matagalan, ang lahat ng itinatago ay lalabas sa liwanag at ang mga nagsasagawa ng katotohanan ay magbubunga ng pagbabago na magbibigay buhay sa ating bayan. Manalangin po tayo, mahal na Panginoon. Narito po kami ngayon upang ipagdasal ang aming mga lider ng aming bayan na tunay na nagnanais na maglingkod ng tapat sa inyo at sa mga mamamayang Pilipino. Sa gitna ng kadiliman po ng korupsyon na umaabot sa maraming sulok ng aming lipunan, ibig naming hilingin na palakasin niyo po sila. Biyayaan niyo sila ng lakas, ng loob na labanan ng lahat ng uri ng kawalang katapatan, mula sa maliliit na panloloko hanggang sa malalaking transaksyong nagdudulot ng paghihirap sa mga mahihirap. Bigyan niyo po sila ng malinaw na pag-iisip at matibay na paninindigan upang hindi sila maakit ng mga tukso ng kayamanan at kapangyarihan. Turuan niyo po sila na tandaan na ang kanilang posisyon ay isang biyaya at responsibilidad na dapat gamitin para sa ikabubuti ng lahat, lalo na ng mga pinakamahina at nangangailangan. Ipagkaloob niyo rin po na magkaisa sila sa ibang mga matitinong leader sa loob at labas ng kanilang mga partido upang itatag ang mga sistema at batas na magsisiguro ng transparency at accountability. Protektahan niyo po sila mula sa mga taong gustong hadlangan ang kanilang mabuting hangarin at bigyan sila ng mga katulong na tutulong sa kanilang misyon sa pagliligtas ng aming bayan.
mula sa mga galit ng korupsyon. Sa ngalan ni Hesu Kristo, aming Diyos at tagapagligtas, kami po ay dumadalangin. Amen. Like, share, follow, comment, subscribe.